Welcome back dito sa latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Tuloy natin yung pagbubuli na ginawa natin kanina sa first episode. First episode was about yung mga reform packages na pwedeng gawin ni President BBM. But there's the other side of the challenge for the BBM. Andyan pa rin mga Dutertes. Andyan pa rin yung call nila for basically regime change or basically, to put it nicely, may mga desperate destabilization supporters, aka DDS, right? So, Sir Ronald, what is the challenge for BBM and what is the opportunity? Because meron ng impeachment complaint, meron ng final na case ng corruption against Sara and the ombudsman. At itong ombudsman na to, hindi tuta ng mga Duterte, just to be clear. I'm not saying tuta ng Duterte yung dati, pero siguro figurine yung nasa dati. And then, of course, Bato, ay, nasaan si Bato? Hindi ko alam. Kahapon, I was asking Justice Carpio, meron bang barangay Bato? Sabi niya, meron kami barangay Buhangin. That's where he comes from. Pero baka may bato sa Buhangin at dyan sa galing. Bongo could face it. Baka, could there be a knockout punch or knockdown punch? Kind of a red wedding? Because this is the other side of challenge for President BBM, right? Yes. Not only the reform side, but also itong Game of Thrones showdown with the Dutertes. Well, kaya nandiyan pa yung mga Duterte at malakas pa rin sila ay to a great extent because of government. By default. Yeah, at saka halimbawa, kung tinuloy ng gobyerno yung impeachment ni Sara sa Senate, na parang malamya, to say the least, yung kanilang pagsuporta. At at worst pa nga, ay wala silang ginawa dun sa process ng impeachment sa Senado, ay baka iba yung sitwasyon ngayon. No? Wait, Supreme Court actually came. I don't want to talk too much kasi may contempt case. Well, But, kung hindi na forthwith yan for more than 4 months, yun no? lang. So hindi sana yeah. nangyari yun sa Supreme Court, no? And at the same time, kahit separate constitutional body ng Supreme Court, nakikinig din yan, no? May mga other pressures din na nag-work sa kanila. Sure. Ikalawa, halimbawa, October last year, nasa corner na mga Duterte. Right, they're pinned down na eh. Quadcom, ICC, no, confidential funds, etc. Biglang sumulpot ng December yung national budget. Yun Biglang lang, nagkaroon ng crisis, no, yung gobyerno dahil sobra naman yung lumalabas na corruption, no? So own goal yun. Oo. Own goal, yeah. Oo. Ibig sabihin, partly or to a great extent, yung problema dito sa mga Duterte ay because of the government itself. Self-inflicted. Oo. Self-inflicted, yeah. No, so nabago yung narrative. Ngayon, buti na lang na ibabalik uli yung narrative. Partly because of the new ombudsman. Yeah. Tinatanggap niya ngayon yung mga plunder cases laban sa Vice President. Binuhay niya ngayon yung mga dating inupuan ng former ombudsman ng mga kaso katulad ng Parmali. Binago niya yung policy ng ombudsman tungkol sa SALN, which is very important sa anti-corruption. At marami pang mga iba na ginagawa. At mukhang bubuksan uli ng Kongreso yung kanilang Quadcom 2.0. Oh, Interesting. oo. Based Tapos, dun sa evidence na finorward sa ombudsman. yes. Tapos yung ICC ay gumagalaw dito sa second wave ng kakasuhan na malamang dalawang mga senador na leaders ni Vice President Sara. COO at CFO ng operations. Yeah. Major din yun. Major. Tapos ay sinisimulan na nila mag-case build-up para dun sa mga ibang mga kamag-anak ng Vice President. Halimbawa, yung 51 billion na napunta sa kanyang kapatid. Si sa kanyang Mr. distrito. Universe. Si Oo. Mr. Universe. Na mukhang maglilibot sa 17 countries. Talo ka! Ako 15 lang sa Ronald. Aminin ko. Oo. Habulin ko pa ng isa pa So mamaya. 17 countries yun, no? So paano niya ipapaliwanag yung 51 Correct. billion niya in less than 3 years, no? Yun lang. So dumadami ito na bumabalik ulit yung nangyari last October, na nasa isang corner So the tide sila. could shift back in Yes. a different direction. Yeah. Tingin ko, soon mabubuksan na yung bank account ng Interesting. Vice President. At malamang mapatunayan yung mga matagal nang nilalabas ni Senator Trillanes Yeah. na mga bank accounts na nanggaling sa mga drug lords, pogo lords, etc. Sa AMLAC yun, di ba? Ombudsman can ask them to do that. Kung Yes. sana matini yung dating ombudsman, matagal na ginawa yun. Yes. But Sir Ronald, even if nilabas na nila yung pera, assuming, di umano, May resibo yun. may resibo, may trace pa rin yan. May resibo Anomalous. yun. Oo. Lalabas yun. Magkano yan, sino nagbigay, kailan, etc. Basta lang mabuksan ng mga AMLAC, bangko sa utos ng AMLA.
Yeah. So maraming mga possibilities ngayon na yung mga dating hindi nagawa ay magagawa at this point. Catch-up time. Oo. Kaya nga binabanatan ngayon si Father Flavi, si Shelo Magno, etc. Dahil sila yung nag-file ng plunder case. Right. Sa Vice President. Kaya pala si Father Flavio yung inatak ngayon. Oo. So, at the very least, hindi na tayo malungkot. Hindi lang tayo ang inaatake. No? Marami Hindi na pa rin rin inatak pa rin tayo on the other angles. Oo. But we're in good company. Oo, We're in good company. Halata ba na nalulungkot Team tayo? Gucci. Team before? Gucci. Hindi ako nalulungkot kasi gusto ko yung tayo lang star Hindi, Sir tsaka nasa Ronald. Oxford ka paano ka malulungkot, Ayan, diba? malulungkot ka talaga, Sir Ronald. Tatlong araw. In that gloomy 9 place. a.m. gabi pa rin. 3 p.m. gabi na. Tapos 1 hour lang yung Tapos ang luman, puro musea. Hindi talaga nalulungkot na ako, Sir Ronald. Pero hindi pa rin pinapaliwanag. Ba't yung ginagawa mo ron? Hindi nga, nagre-research na nga ako Sir Ronald. Hindi naman ako James Bond. Although marami nagre-recruit dyan sa Oxbridge. Sir Ronald, bago mo naman ako ipahamak, naalala mo na sa Oxford ako, meron tayong deal like for 2 episodes, You Don't Bully Me. That felt very good. 3 yata. 3 episodes. Tapos bumawi ka ng big time yung 4th episode talaga. Wala pa. Naalala mo, first 15 minutes nagbubuli lang tayo, hindi pa tayo nag-topic. Like, we didn't even discuss the issue at all. Like, yung mga comments ng tao, itong dalawang to, wala man lang pake sa politika. Nagbubuli lang. But Sir Ronald, so, there is a chance that within the first quarter of next year, there could be a knockdown punch against the Dutertes. Not necessarily a knockdown. Paano ang knockdown talaga is impeachment. No? Hindi, knockout na yun. Hindi ka knockout na yun. Knockdown. Pwede. Knockdown I stand corrected. Hindi ka kasi marunong mag-shadowboxing. Sir Ronald, if you watched my shadowboxing properly, I was teaching what is knockdown, what is Sa knockdown. akin kasi pag knockdown, knockout na rin The knockdown, yung pwede ka pa rin gigising. Pag Bibilayin ka, 1, 2. pag meron akong ni-knockdown, hindi na makakabangon. Ibang knock na yata yun, Sir Ronald. RPG ba yan? So, ayun. Tingin ko, yung first quarter So, knockdown pwede. dahil Knockdown, yung first quarter next year ay very dangerous for both sides. Correct. Dangerous sa mga Marcoses, no, because of the weaknesses of the economy, because of their own weaknesses as a government. Shortcomings. Pero at the same time, dangerous din para sa mga Duterte because itong avalanche ng mga kaso ay papunta na naman uli sa kanila. So, at ito ay magandang opportunity para sa isang third pole political project Third na force, mag-emerge, no? Na sa ngayon ay still nowhere to be found. No? Bakit? Bakit wala pang third force, Sir Ronald? Because some of our listen, my mentor, Walden Bell, has openly been saying, he keeps on saying third force. It's like, what third force? Tatlo lang yung senador. Well, nagsisimula pa lang yan yung mass movement na yan. A new mass movement na unprecedented dahil kasama mo ngayon yung dating hindi masyadong pumapasok sa ganyang klaseng larangan, yung Catholic Church. Yeah. Tapos yung civil society was greatly weakened during the time of Digong. Ngayon pa lang sila uli lumalakas. No? Right. Tapos ngayon, nakikita mo after the midterm, yung mga bagong leaders na sumusulpot. Dahil yung mga old leaders ay nasa elective position at dahil nasa elective position nila, ginagawa nila yung trabaho nila as legislators. And as legislators, hindi sila pwedeng burn the house down. Yeah. Hindi sila pwedeng mga zero-sum game. No? Sloganeering. They have to get consensus among their peers. Halimbawa, yung mga senador ng mga leaders, hindi nila pwedeng banatan yung kanilang mga kapwa-senador. Diba? So, ngayon, dito sa hinihingi ng ating landscape, ay kailangan mong banatan yung buong sistema. Diba? Correct. Diba? Paano mo babanatan yung isang sistema na kasama ka? Diba? So, kung hindi yan mapupunuan ng ating old leaders, then new leaders should emerge. Right. Should be pump prime na going para i-harness itong anti-corruption, anti-impunity at ngayon anti-dynasty movement na ito. No? At hindi lang dapat may mga pro-reforms na tinutulak. No? Katulad ng ginagawa ni Chel Jokno, katulad ng ginagawa ni Laila De Lima, no? etc. So, yan yung balancing act na nag-unfold. Pero next year, early next year, tingin ko the lines will be drawn. No? Nasaan yung Marcos, nasaan yung Duterte, at nasaan yung third force.
Actually, parang Battle of the Five Armies yan. Kasi meron din yung group na gusto nila, Transitional Council na military junta. And then may Bolshevik. Ano ka pa? Gang. Oo. So, medyo maraming sides itong fight na to. Yes, pero hindi lahat ng orcs nandun sa kabila. Is it? Orc lang talaga naisip mo. Or lahat ng trolls nandoon. No? Kahit dito kasi may mga titira pa. No? So, Sir Ronald, At saka katulad nung Battle of the Five Armies, problema ron ego eh. ayun. Magandang basa mo in fairness. Yun yung mahalaga, Oxford ego. ka rin, Sir Ronald. No, nahati yung Five Armies because of ego. That's a very good point. So, kailangan mag-level up sila in terms of unity. Pero nagsimula sila, kaya hindi sila nagsama-sama because iba-iba yung ego nila. That's ng a mga very leaders. good point. That's what I like about Tolkien. It's very actually realistic, no? Yes. Fantasy siya, pero actually it's based on very realistic appreciation of human Ginawa niya yan nature. during the start of World War II eh. Yeah. No, kinompare niya itong 5 major European powers coming to fore. yung Yeah. hesitancy ng Western US, democracies yeah, before, yeah. no? Yung ambivalence, yung division between Galing. the allied powers, no? Yung mga ganoon, no? Bakit, Sir Ronald, you always surprise me with new layers of intellectual profundity, Sir Ronald. Talaga, ay, maraming mag-object sa'yo. Kasi nung isang araw, parang behind the scenes, chinismis ko kay Leloy, nagde-debate kami about yung huling letter umano ni Lenin asking for basically Stalin to be removed. At basically, we went deep into the weeds about Trotsky's thesis on that. Like, ibang klase talaga si Sir Ronald. You are not only a professional lover, you're also a professional historian in the making, Sir Ronald. Now, towards the end tayo ng episode na ito, Sir Ronald, before we have a fast talk, yung mga wild predictions natin. How do you feel about, Sir Ronald, about the avalanche of hate and love you're getting over the past few years? What does it say about our society? Because could you have imagined 10 years ago or even 5 years ago, magkakaroon ng ganitong level of engagement and interest, literally and figuratively, sa ganitong mga usapin, Sir Ronald? To be honest, I mean, let's be honest. This is real talk. Yeah. Oh. Well, all these problems have been there. Exactly, No, that's my historical, point. systemic. Oo. Kaya, in a way, ang positive dito ay lumalabas lahat ito. Right. No? At ang positive dito, may mga nagsasalita from all sides. Right. No? At maganda na maraming bumabanat sa atin dahil sabi nga ng lolo ko, ang puno ng mangga ay binabato pag namumunga. So, we must be doing something right. Right. Yeah. Kahit konti man lang. Konti man lang. Yan. Oo. Kaya, Heckler tayo, heckler. tsaka birds of the same feather are the same birds. Yun no? nga, So, but I still regret that night we met and you offered at saka, the beast in me. At The saka beast sabi in ni me. Nietzsche, what doesn't destroy you will strengthen you. Yun nga, kaso, So I'm helping strengthen you. not sure about No. that. Kasi may lagnat tayo lahat eh. Buhay pa tayo pero may lagnat tayo. Kaya pag binubuli kita, dapat ma-appreciate mo. Yung nanay ko parati nakabantay eh. I'm trying Nakikita to ko. strengthen you, di ba? Every time alam niya si Sir Ronald Guess, nakagaling nanay ko. Para pag babanatan ka na ng mga iba, ay kuwang Ready ka na. Ready ka na. Sabi nga ni Oscar Wilde, a good friend stabs you in the front. Yeah. In the front na kaagad eh. Ang problema kung in-stab ka ng friend mo sa jugular. Yun, ayan. Now, Sir Ron, Ang weapon of choice ko is, kasi isa karambit eh. No. but how do you keep your sanity, Sir Ronald, aside from having fun at the expense of your haters? Kasi By not taking myself too seriously. ay parehas pala tayo. Humble tayo pareho. I'm not too sure. Ay, Pwede ko ba mag-isipan niya maigi? oo naman. Pwede natin tanongin ChatGPT, who are the most humble? Sino mga pinaka-humble na ano? Andiyan na pala sila, Senator Trillanes. Pwede paakyat pala. Ayan, paalisin na natin. Isama mo rito para makita natin. Paalisin na natin guest na to. Isama mo rito para mag-debate na seryoso kami. to. Kasi itong next guest, he takes himself seriously for good reason. Unlike you, Sir Ronald. Kaya masarap may compare sa kanya. Ako siguro yung combination yun ni Senator Trillanes. Ako yung nasa gitna. Huling-huli, Sir Ronald, wild. Alpha male yun eh. Ako, alpha E lang ako eh. Ayan, ikaw, lone wolf. Lone wolf. Sir Ronald, huling tanong. Huling. Safe question ba yan? O Very provocateur? safe. Very safe question, Sir Ronald. Again, I will ask, sinong unang uuwi? Zaldi or Harry?
next year? Harry. Harry! Harry talaga. Bakit? Harry. Talagang Team Harry ka ever since, no? Harry. Dahil maraming ayaw pa uwiin si Saldi eh. Kaya, yun ang problema. Pero si Harry, Si Harry, maraming gusto siyang umuwi. No? asa yung law of supply and demand? May law of Lalo na si Mr. Supranational nalulungkot na. Dahil Wala si Harry. akala ko nagpiloto na siya para tumakas na. Baka hindi tayo updated kay Supra, no? Kay Supra. I think Pero nasa Vienna na siya eh. Si Harry. nauwi na siya. Oo, doon siya pumunta. Actually, doon naman siya unang pumasok eh. Saan? Sa Vienna. Ay. Kaya nga sa Dublin rules, doon siya dapat mag-apply, hindi sa Hague. Oh. Hindi ko alam kung ano yung technicality dyan. Yun nga yun. Pero ngayon, sa nandun na Dublin siya. rules, you cannot apply for asylum. You should apply first doon sa entry country mo. Ang entry niya Austria hindi Netherlands. Yes. At saka mukhang kinukuha na siya ngayon dito sa Netherlands. No? Pinapaligiran na siya. At hindi siya nakakasigurado na pwede na siyang ma-deport. Kaya pumunta na siya ron. So isang dahilan yon. Yun. Tsaka ganda Austria. Magandang Austria. Oo, saka baka kasundo niya yung gobyerno ron dahil right-wing yung gobyerno ron eh. Pero what a weird turn of events for Harry Roque. In an alternative universe, kayong dalawa sanang pinakasikat na political analyst. Hindi na, naman. Sir, Hindi. You don't? Ako, lower level ako. Lower level. I'm not even a political analyst. Political analyst daw, kinakailangan maging objective. Katulad mo. I'm so biased eh. So, Oo naman. Sir I cannot eat at your table. I am very objective, Sir Ronald. I'm so objective that... Willing na ako sa crumbs mo. No? I'm so objective, Sir Ronald, that I'm desperate to have you out of this studio and have my next guest na medyo seryosong tao. Kasi pag tayong dalawa nagbubigay. Ayaw mo magsabay kami? Parang hindi. Walang space. Sir Ronald, on that note, let's just say the world is just big enough for two egos. Parang tatlo medyo maliit. Masikip. Masikip has its virtues but not this time. On that note, thank you very much, Sir Ronald. My pleasure. Mabuhay No? ka. In spite of you. No? In spite of you, Sir Ronald. No, but honestly, Sir Ronald, really mabuhay ka. Thank you so much. Alam ko you're still recovering. All of us are still recovering. Dun sa mga interesado, you can catch us again later for our Manila House event. 500 pesos ang bayad kung hindi ka membro. At simple lang dahilan, we need to raise funds for Rolex or Gucci bag. Ibig sabihin may magbabayad para makinig sa atin? Para lang mag-fundraising sa atin, Sir Ron. Ano mga klaseng Ayan tao si yun? Leloy. Si Leloy, nakapilan na daw. Ano mga Nakapilan na klaseng daw. tao yun? Yung makikinig sa atin, magbabayad ng Yung mga hindi 500? manood ng Eh, sabi nga ng DTI Secretary, pang Netchbel na yun eh. 1,000. Salamat, Sir Ronald. Thank you very much. God bless.